set, ano sinasabi sa mga player nyo? Ano lang, tsagayin na lang si Dimdim at basahin kasi nga, well, literally, physically hindi ba prepared si Dimdim, pero yung yung instinct niya, yung determination na umiscore, mag-lead, hindi naman nakawala sa katawan niya. And sabi na lang nga namin na basahin mabuti. Anytime kasi pwede yung gaya ng third set, nagpakawala ng isang malakas na atake. Ibig sabihin, andun pa talaga yung pagiging siya, pagiging boom pack press na tinatawag na. Coach, syempre marami ka naman ng mga former players na nakakarating sa level ito. Pero as a coach, ano na lang po yung feeling na nakikita mo kung na-achieve nila yung dream nila at nakakasucceed sila rin sa level? Yeah, syempre, bilang naging katrabaho nila sa mentor o naging coach nga nila, masaya yung pakiramdam mo na nakikita mo yung mga bata na nag-start, na nagpakahirap. Then, sa dulo, ito na yung fruitful na maghihirap. Ito na. Ito na yung pinakambunga nga ng lahat ng sacrifices nila, lahat ng pagod, bawis, yung ilang sakit ng katawan, injuries na nakuha. Pero at least ito, andyan pa rin sila naglalaro. Habang ginagawa nila yung gusto nila, siyempre, nag-earn sila para sa pamilya nila, para sa mga sarili nila. So, yun yung gusto namin lahat ng coaches na mapabuti yung mga player. We're very glad na nandito sila lahat. Coach, nabanggit lang ni Dimdim ng press ko na isa ka daw sa nag-motivate sa kanya nung hindi pa siya natutuloy sa pro. Paano mo lang siya pinotivate nung mga panahon na yun na wala pa siya dito? Kami kasi ni Dimdim, may constant communication naman. Na-alarm lang ako nung kasi I think Angel Eya nagpunta lang dito. Inamusta ko si Dimdim. Sabi ko, kumusta si Dimdim? Yung coach, tumudoble. Kasi nga, wala mo masyadong laro. Alagaan yung sarili. Maging fit. In a way, para at least, hindi ka mo naglalaro, yung, di ba, alam mo naman ang sakit, lalo sa ganung status ng katawan. At least manalo ka doon na, na wala kang sakit, okay na tayo. Pero yung, napapabayaan mo na yung sarili mo. Kasi nga, siguro, may anxiety, depression, dahil ng pandemic, hindi naman natatapos ang buhay doon. So, sabi ko sa kanya, magano pa rin. Especially nung nag-start na ulit si PBA, na bumubukas na ulit ang bali. So, walang kukuha sa'yo kung talagang ganyan kakalaki. So, araw-arawin mo lang yung disiplina, training. Sabi ko, gusto mo mag-bike ka, medyo ka sa tuhod kasi kami talagang at our age, kailangan namin maging healthy. So, ganun pa din. Yun niya. Kung magpapayat ka, magbawas ka rin, magbalaan. Yun naman, well, kung nakilig siya, nandito na ulit siya, makikita niya naman kasi kung ano talaga yung medyo. Hindi na agad talaga makukuha kung ano yung gusto mo, pero one step at a time dati makakarating ka din sa dulo. So yun ang ginawa niya, hopefully mag-dire-diretso.